Kayong mga loyalista, dapat magalit na po kayo kay Ngagba. Kasi, ang mahal ni Ngagba ngayon ay mga dilawan. Tama? Mga dilawan. Hindi mahal ng Marcos, ng mga Marcoses ang kanilang mga loyalista. Ginagawa kayong laruan. Ginagawa kayong mga puppet. Ang mahal ng mga Marcos ngayon, sad to say, na ay ang mga dilawan at ang mga komunista ang galit sa kanila noon. Simpleng logic lang, paliwanag ko po sa inyo bago ko ipalabas yung isang loyalistang galit na galit kay Marcos ngayon. Bakit ganito kamahal ni Ngagba ang mga dilawan kaysa inyong mga loyalista ko, no? Sige nga, paliwanag ko sa inyo bakit. Dahil ang mga Marcoses may pobya na ho sila. Alam nila nang nagpatalsik sa tatay nila ay mga dilawan at mga komunista. Kaya ang ginawa nila ay kinaibigan nila ang mga dilawan. At hindi nila kakaibiganin at hindi nila bigyan ng importansya yung kanilang mga loyalista. Dahil yung loyalista nila, hindi sila tatablahin kuno. So dito tayo sa kalaban natin noon, na pinatalsik tayo, sinipa tayo na parang basahan sa Malacanang, kaibiganin natin. Ibigay natin sila, bigyan natin sila ng malaking importansya. Ngayon ito yung masaklap. May naglabas ng sama ng loob. Isang loyalista. Inaanak pa sa kasal. Kanina lang ho ito, mga kababayan ko. Ito po siya, oh. Oh. Saan ba to? Ang haba ng kanyang rant. Kilala nyo ho ito? Mahaba po yan, guys. Babasahin ko po. Saludo ako sa taong ito. Saludo ako sa loyalistang ito. Naninindigan, hindi natatakot, matapang. Makinig kayo, mga loyalista, na hindi pa nagbago, na hindi pa nagising. Babasahin ko po yung rant ni Ronald Giancarlo Cardima, isang Duterte youth. Loyalista ito, Duterte ang nagpalibing kay Ferdinand Marcos. Duterte youth ang humarap sa libo-libong anti-Marcos na kabataan at Pilipino sa EDSA. Duterte's Defense Secretary ang kinasuhan. Duterte's generals ang nagsecure at nagbuhat sa bangkay sa libingan ng mga bayani. Lahat kami tinanggal ni Marcos. Thank you, Ninong Bong. Sa more than 30 years na nakatambay yung bangkay, wala man lang Pangulo ng Pilipinas ang nakapagpalibing kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Takot sa opinyon at galit ng maraming Pilipino. Tanging isa lang ang naninindigan at gumawa ng paraan para mapalibing ang dating Pangulong Marcos. Walang pakialam sa opinyon at galit ng maraming Pilipino. May tapang at political capital na tulungan kayo. In more than 30 years, Pangulong Rodrigo Duterte lang ang may lakas magpalibing, magbigay pugay, at magpabango ng todo-todo sa pangalang Marcos. Ginamit nyo pa ang anak, Vice President Sara Duterte, para unite kuno ang buong Pilipinas sa isang unit team at manalo sa 2022 elections. Ginamit nyo ako sa National Youth Commission from 2017 to 2021. Alam, dahil kakaunti lang kaming Duterte Marcos loyalist na appointed noon, puro Duterte Cayetano ang mga Yusik at Asik. Pagkatapos manalo,
Ano ang ginawa nyo sa mga Duterte? Sa Davao City at sa aming mga Duterte Marcos. Nag-defend sa inyo, kami ang tinarantado nyo, na budol-budol mo, BBM mo kami. Wala kayong utang na loob sa mga Duterte at sa maraming Pilipino. Never again. Uta, palakpakan nga natin itong si Ronald Cardino. Alam mo yung salitang walang utang na loob. Ito yung ulit-ulitin ko talaga to araw-araw. Hanggat hindi titino itong Marcos admin. Hindi naman talaga titino. Gaya na yan. Di ba tama ako? Marcos loyalist na nagsabi, oh. Wala kayong utang na loob. Never again. Alam ko nga, akala ko po to si Cardima. Talagang hindi ho siya kakalas. Naalala ko po to sa isa kong live noon, medyo matagal na. Sabi ko, nasan kayo Duterte Youth? Tama? Nasan kayo Duterte Youth? Si Tatay Digong binabanata na, Inday Sara binabanata na. Nagrant ako dito. No? Pero saludo ako sa iyo, Tol, Ronald Cardima, nanindigan ka. Hindi ka nasisilaw sa posisyon. Kasi from time to time kasi pwede ka man ofiran sana kung manahimik ka. Marcos loyalist ka man. Pero hindi, ipinaglaban niya yung kanyang prinsipyo. Ipinalibing nga, tama. 30 years. Ilang formalin na ba naubos? Tingnan mo yung harap-harapan na yan, oh. Ayan. Diyos ko. Alam, galin natin yung poster natin. Tingnan mo yung harap-harapan na yan, oh. Duterte Youth. Si Jim Paredes. Kasi ayaw nila ipalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani sa awa ng Panginoon. Kakampi na nila ngayon. Ito pa isa. Ninong pa pala, oh, kasama si Perma dyan, oh, tambaluslos, oh, picture nila. Ninong. So, Ninong si Da Junior sa kasal nila. Pero ang resulta, pinagtatanggal sila. Pinakasuhan pa yata daw sila. Ganun ba? Alam mo, naintindihan ko yung sentimento niya. Kasi niya, oo nga naman. Tumulong sa'yo, tinulungan ka eh. At the end of the day, sila pa masama. Isa lang ang patotoo dito. Na talagang tatraydorin ka nila. Gagamitin ka nila. Pagkatapos ka magamit, tama? Pagkatapos ka magamit, itatapong ka na parang basahan. Marami nang ginawa. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga Marcos is pinaka-traidor na political clan.